Tila nawala ng kontrol ang pampaserong van na yan sa Lima, Peru. Nasagasaan ng isang tumatawid bago tuluyang bumangga sa gilid at tumaob. Hindi bababa sa 6 ang sugatan na dinala sa pagamutan. Patuloy na ilaalam ang sanhi ng disgrasya. Mahigit 4.5 million pesos sa halaga ng high-grade marijuana ang nasabat ng Bureau of Customs sa iya sa Pasay City. Ayon sa BOC, nakasilid na marijuana sa isang parcel na idineklarang regalo. Galing daw ito sa Toronto, Canada at nakatakdasan ng dalhin sa consignee nito sa Quezon City. Kinumpirma ng PIDEA na kush marijuana ang laman ng parcel. Hawak na ng mga otoridad ang consignee na isa sa ilalim sa investigasyon at posibleng masampahan ng reklamo. Veggie yummy na, veggie healthy pa. Ang mga pagkaing tampok sa isang food fest sa Quezon City. At love local din ang PEG dahil bida ang mga lokal na gulay, prutas at pampalasang dito lang meron sa Pilipinas. At ipakikilala namin ang mga yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sino bang tatanggi sa mga katakam-takam na ulam veggies tulad ng tortang talong, ginisang repolyo at ginataang langka? Samahan pa ng mga matamis at refreshing na prutas tulad ng ponkan, mangga, pakwan, avocado at mansanas. Mapapa-healthy living ka talaga sa sarap na mga pagkain yan. Pero alam mo bang bukod sa mga tipikal na gulay at prutas, marami pang pagkain lokal na matatagpuan sa Pilipinas? Sa Gulay Pa More Food Fiesta sa Quezon City kamakailan, bumida ang iba't ibang pagkaing Pinoy na ang iba ay dito sa bansa lang makikita. Kilala mo ba ang mga prutas na morado, batuan, bunga ng lipa o lagwan? Ang tibig, lipote at dungon? Merong ding mga lokal na gulay tulad ng alibangbang, kulitis, kalyas, bawang Ilocos at kadyos. Hindi magpapahuli ang mga local seaweeds tulad ng pokpoklo, kulot at gamit. At samot-saring pampalasa na baka di nyo pa nagagamit. Sandamakmak din ang indigenous crops, pati na ang mga kakaibang recipe mula sa mga chef at food merchants. Si Patrick nauna ng tikman ng nut egg at creamy mushroom sandwich spread. Pero same yung lasa, mas malinamnam, creamy, tsaka alam mong masustansya siya. Sina cookie at honey naman, hindi pinalagpas ang iba't ibang flavors ng ice cream. Yung isa ay lipote cheesecake, tapos yung isa ay cacao kasoy crema, yung isa ay isang pinit kalabasa seeds, balita ng coconut, kalingang pili, at panucha caramel crunch. Hindi lang simpleng ipagdiwang, kundi balikan dahil ang kalagayan ng mga katutubong gulay natin ay marami dito ay hindi nakilala at unti-unti nang naglalaho dahil sa iba't ibang mga salik. Layon din ang programa na isulong at ipakilala ang mga produkto ng sektor na agrikultura at para na rin makatulong sa food security ng bansa. Dito kasi sa Pilipinas, we're experiencing food insecurity at kailangan natin punan ito. Bukod pa doon, we're losing so many parts of our food heritage. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pabor ka ba sa divorce o hindi? Ngayong mainit ang usapin sa gumugulong na panukalang divorce sa Pilipinas, naglabas ng latest survey ang social weather stations kaugnay ng pananaw rito ng mga Pinoy. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Nagtanong-tanong kami gamit ang tanong ng SWS sa kanilang survey. Sang-ayon ka ba o hindi na ang mga mag-asawang hiwalay na at hindi na maaaring magkasundo pa ay dapat pahintulutang magdiborsyo para ang mga ito ay legal na makapag-asawa uli? Kung talagang hindi na po kaya na binubugbog ka na tapos yung asawa mo, adik o whatever, divorce talaga. Mahirap ang divorce dito pa. Mamaya lang, miya't-maya, pag may nag-aaway, papailan divorce. Maraming masisirang pamilya naman. Mas masama yung nagsasama kayo na hindi na kayo nagkakasakitan na kayo. Or yung iba, kumakaliwa na. Kung lagi kang stress, edi maaga kang mamamatay naman. Sa pinakabagong face-to-face survey ng SWS na ginawa nitong March 24 to 25, tinanong ang 1,500 respondents kung sang-ayon sila o hindi sa divorce sa Pilipinas. Ang resulta, sa bawat 10 Pilipino, kalahati o 5 ang sang-ayon sa diborsyo, 3 ang hindi, habang 2 ang undecided. Base sa net agreement score, very strong o napakalakas ang suporta sa diborsyo ng mga may live-in partner. Moderately strong naman sa iba pang marital status.
Kung pagbabasihan ang relihiyon, moderately strong ang suporta sa diborsyo sa ibang Kristiyano, Katoliko at Muslim. Moderately weak naman ito sa mga sinurvey na miyembro ng Iglesia ni Cristo na -10. Kung geographical o base sa lugar ng respondents, very strong sa Metro Manila na nasa +40, moderately strong sa Balance Luzon at Visayas habang neutral sa Mindanao. Karamihan sa mga sinurvey, mga may asawa. Ito na ang pang-12 beses na sinurvey ng SWS ang tanong na ito tungkol sa divorce. At ikukumpara nung nakaraang taon, pababa ngayon ang net agreement score sa divorce. Ibig sabihin, nabawasan ang mga pumapabor dito. +19 ngayon kumpara sa +27 noong June 2023 at ang record high na +44 noong March 2023. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Ilang Pinoy ang naghahangad ng mala glass skin na kutis. Pero muli pong paalala na dapat mag-ingat sa mga skincare product na one click lang bago ma-add to cart. Ang isang content creator na manhid at nanglubot ang muka sa biniling produkto online. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Sa viral video na ito, makikita ang 26 anyos na content creator na si Benjamin Madiza sa kanyang before and after look. Pero sa halip na lalong gumanda ang kutis matapos gumamit ng facial mask, si Benjamin nangulubot at nagmukhang matanda. Parang namanhid po siya. Pero nararamdaman ko lang po yung cool, no? Pagkatapos pagkatanggal ko po ng face mask na yun po, nakita ko na po yung pagbabago sa mukha ko. So na-trauma ako. First time raw niyang ginamit nitong Lunes ang produkto na binili raw niya online. Malayo at bihira raw ang mga dermatologist sa kanilang lugar kaya hindi niya nakonsulta ang produkto bago niya ito gamitin. Sanay rin daw siyang gumamit ng mga beauty care product pero ngayon lang daw ito nangyari sa kanya. Natakot po ako sa mukha ko, tumanda, kumulubot bilang content creator. Magiging informative po yun para sa lahat na kailangan yung mga may skin, sensitive po, maka-aware po sa mga produkto na yan. Sabi ng isang dermatologist, maaari nagka-allergic reaction ng balat ni Benjamin sa produkto. Baka hindi siya hiyang doon sa product na ginamit niya, kaya nag-react yung skin niya, namaga talaga siya. So nagmukha siya na wrinkled, na nagmukha siyang matanda. Yung allergen, nagpo-produce ng mga histamine na pwedeng magpamaga ng mga daanan ng hangin. So, dahil pag namaga siya, may hirapan tayong huminga. Yun yung tinatawag nila na stage 4 na or anaphylactic shock. Kapag nagkaroon ng allergic reaction, agad daw alisin ang produkto at banlawan ng tubig. Kapag lumala pa, maaaring uminom ng antihistamine at kumonsulta sa doktor. Ayon sa mga eksperto, bukod sa pagsusuri ng content o nilalaman ng isang produkto, mahalaga rin na skin test ito para maiwasan ang pagkakaroon ng allergic reaction. Mahalaga rin na kumonsulta sa doktor at i-check kung aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang produkto. Sinusubukan namin kunin ang panig ng FDA kung rehistrado ang produktong ginamit ni Benjamin pero wala pa silang tugon sa amin. Paalala naman ng Department of Trade and Industry o DTI, huwag basta-basta gumamit ng mga produkto na hindi binabasa unang-una para saan ito, ano ang mga instructions, ano ang tamang paggamit. Mga consumers, maengganyo sila bumili ng produkto dahil sa mga ganyang claim. Kapag hindi totoo, yan ay fa-file ng kaso ng DTI dahil hindi naman tayo pwedeng manloko at manlinlang ng consumers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nabulaga ang isang nagpapatrolyang pulis sa Texas sa Amerika sa biglang pagsulpot na isang kangaroo. Naihatid kalaunan ng kangaroo sa kanyang amo na aksidente raw na iwang nakabukas ang gate ng kulungan. Sa California naman, exotic animals sa bumisita sa mga bata sa isang ospital. Kabilang dyan ang isang baby kangaroo, rescued alligator, Burmese python, hedgehog, quaggo at two-toed sloth. Patuloy po ang pagbabantay ng pag-asa sa tropical depression, Maliksi, na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan 985 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, naglandfall na ito sa south coast ng mainland China kanina madaling araw.
Samantala, nakakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang easterlies o ang mainit na hangin galing Pasipiko. Magpapaulan din yan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Asahan din ang ulan bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang malalakas na ulan sa halos buong Luzon. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa Visayas at posible rin ang light to heavy rains sa southern section ng Mindanao. Gayon din sa Metro Manila bukas, lalo na sa gabi. Ngayong gabi na ang concert sa bansa ng South Korean superstar na si IU. Mainit na sinalubong ng Pinoy fans ang singer-actress paglapag niya sa bansa nitong Huwebes. Bilang pasasalamat ang bigay siya ng snacks from Korea. Idaraos ang kanyang concert sa Philippine Arena sa Bulacan. December 2019 pa huling nagpunta ng Pilipinas si IU para sa Love Poem in Manila. Bago sumalang ang South Korean girl group na TWICE sa kanilang fan meeting ngayong gabi, nagpakitang gilas muna sila sa mga natutunan nilang Filipino words. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Back in Manila ang South Korean girl group na TWICE. Humanap sa press conference ang 9-member K-pop group na sina Jihyo, Momo, Chaeyoung, Mina, Nayeon, Chui, Mina, Jonghyun at Dayeon bago ang kanilang fan meeting later sa MOA Arena. Ito na ang ikatlong pagbisita ng grupo sa bansa na nag-concert last year para sa kanilang Ready to Be World Tour at noong 2019 for their TWICE Lights concert na very memorable daw sa kanila. 팬분들 만나게 됐는데 그때 팬들의 When they first visited sa Manila ay noong 2019. Tsaka yung passionate support and love nagbigay ang mga Filipino ones sa kanila was really overwhelming at very touching po sa kanila. Asahan daw na magiging masaya ang fan meet at mag-e-enjoy ang mga fellow ones. Nagpakitang gilas din ang ilang members ng kanilang mga natutuhang Tagalog words and phrases. Maganda si Chiyo. Maganda. Okay. Thank you. Ako si Dayeon. Baliw. Salamat po. Ay nako talaga. Si TWICE leader Jihyo gusto raw muling makapag-snorkeling na na-experience daw niya nang magbakasyon sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. At may gusto rin daw siyang itry na Pinoy food. 필리핀 음식을 제대로 먹어본 적이 없어요. Actually, when they come into the Philippines, it is for a concert, they prepare for Korean foods, Korean cuisine. So they were not able to really try Filipino cuisines. But one thing that Jihyo wants to try is halo-halo. May message of inspiration naman si Momo para sa lahat ng nangangarap na maging artist tulad nila. 포기하지 않고 뭔가 Kahit mahirap ang buhay at kahit medyo malungkot po kayo sa buhay, huwag po kayo sumuko. Don't give up and just be happy and enjoy to reach those dreams. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.